So, yan, good morning. Good morning mga kabida. Kuya Rans is back again at alam ko marami sa inyo yung nakamiss na naman sa ating mga kwentuhan sa YouTube at dito na rin sa Facebook. Kwento ko lang sa inyo bago yung aking pagrubwat papunta sa opisina o paghanda papasok sa opisina. Nung holiday po, nung Tuesday, I got the opportunity na magbiyahe ng balikan sa Pampanga, sa Angeles, Pampanga. Bakit ako nagbiyahe? Kasi excited ako na kunin yung regalo sa akin ni Doc Joseph Musngi. Naregaluhan niya po kasi ako ng kanyang breed, yung kapatid mismo ng kanyang first lap sa Alegre OLR. Lap champion ng first lap at rank 9 o 9th place ng second lap. Anak ni Vinstra OLR, nakakross kay Rafaelo. So full sister niya si rank 1 tsaka rank 9 Alegre. So ring number, commercial ring na Phil 2025. Ayan, 2025 233945 233945 blue code. So ito gift natin kay Kuya Randy. Okay, pwede na to. Kakahiwalay ko lang mga siguro 1 week o ilang araw na kaya natin. Okay, ready na to. Thankful ako dahil nabigyan ako ni Doc Joseph ng isang napakagandang young bird, full sibling nung kanyang napakatuli na ibon sa Alegre OLR. Now, eto mga kalapatid, bakit ko kinikwento sa inyo mga kabida? Kasi gusto ko rin na i-share sa inyo yung mga achievements ni Doc Joseph. Ano naman po kasi talaga, dapat malaman ng mga kalapatid yung napaka-inspiring na kwento ng pag-iibon ni Doc Joseph. Kaya let me tell you kung ano po yung mga nag-achievements niya for the past actually ito lang halos mga magkakasunod na buwan. As a newbie, isang baguhan po si Doc Joseph sa pag-iibon eh. So umpisahan po natin sa Alegre OLR. Yan. Sa Alegre OLR, ito po yung kanyang mga achievements. Siya po ang gaya ng sinabi ko, lap champion ng first lap, 9th o pang-siyam ng second lap, and as of third lap, yung kanya pong ibon na yon, si 25, ay rank 1. Kung hindi po yung nag-off ng third lap, at umuwi, malamang po hahakot ng pera yung ibon. Kasi 4 lang po ang laps ng Alegre OLR. Sayang, pero still hindi po matatawaran yung maging lap champion at mag-rank 3 o rank 1 as of third lap. Hindi po madali yun kasi nasa Alegre OLR lahat yung matutulin, yung pinakamagagaling na ibon sa buong Pilipinas. Andun lahat, naglaban-laban yan. Halos 4,000 ibon na nagbanggaan, 4,000 ibon na nagbanggaan, best of the best. And to get those accomplishment o feat among these lines of birds na nakalaban niya, ay talagang kahanga-hanga na po yun. Yun po yung sa Alegre. Now, si Doc Joseph po ay sumali uli siya sa isa pong big time na karera, which is yung BBCM o BBC Pampanga. Yan. Sa BBC Pampanga naman, kwento niya nga sa akin, Kuya Rans, yung aking 40 na ibon na dinala ka sa MOA para lang sa training bago yung derby, nagte-training na kasi siya, advanced training. Nagkaroon ng isang trahedya
Nagbitaw siya sa MOA, and unfortunately, yung 40 na binitaw niya, tinamaan ng malakas na ulan. Nung ibinitaw, ambon-ambon lang, pero siguro somewhere along yung 70 to 80 kilometers na training supposedly ay naging smash race sa mga ibon. So yung 40 ay hindi umuwi ng araw na yun. Medyo bigyan natin ng background yung pinagdaanan ng mga ibon. As kung ano yung kwento niya sa atin, yun yung kinikwento ko sa inyo ngayon. So yung 40 na yun, wala pong umuwi on that day. Only 70 to 80 kilometers MOA to Angeles, Pampanga. And the following day, doon may umuwi. Out of 40, 17, only 7 or 17 birds able to come home. Ayan, doon sa 70 na yan, yan yung kanyang training, yan yung kanyang iginarga sa BBC, Pampanga. At bago ang Derby, meron siyang natira na 3 ibon. Na I'm not sure kung accurate yung aking kwento, ano. Pero yung 3 ibon na yon na kinarga niya, 2 doon magkapatid. Yung isa, galing din sa akin yung magulang. Yung other parent. Actually, yung 3 yon galing lahat sa akin yung mga kalahati ng parent. Ano? Yung tagi-isang parent doon, galing sa akin niya kinuha. Yan. So, tuloy ang karera, no? Uwi ng uwi ang ibon. Uwi lang ng uwi hanggang sa Tacloban. So, in short, sa BBC, nanalo si Doc Joseph ng 4th overall champion sa Young Bird category. Hindi ko na inalam kung magkano yung kanyang premyo doon. Pero the good thing is, yung magkapatid na ibon, full sibling. Parehas po yung clock ng Tacloban. Tacloban clocker po yun. Magkapatid. Dumulo talaga. And from Tacloban to Angeles, Pampanga sa loob ni Doc Joseph, halos ano na po yun, mahigit 600 kilometers na po yun, no? Parang MacArthur na yun kung sa Manila kayo naglalaro. Ganun po kalayo at ganun kagagaling yung mga ibon. Clock ng Tacloban. Sa Manila, nagbubunyi na tayo pag nakapagpauwi kayo ng Tacloban. How much more yung inuwian ng ibon? Angeles, Pampanga. So, another big win para sa ating kaibigan. Now, hindi pa din nagpapasok kwento kasi meron pang isang pinakamabigat na karera, which is yung MacArthur Race. Sa MacArthur Race, ikinarga ni Doc Joseph yung kanyang 2 ibon. Sabi nga ni Doc Joseph, nung kinakarga ko yung ibon, I feel something, alam ko na uwi yung ibon ko. Meron siyang naramdaman dun sa ibon na yan. And true enough, umuwi ang ibon on the third day. Finisher ng MacArthur. Hindi man po ito nag-clock, no? Hindi man ito umabot doon sa oras. Kasi 2 araw po ang karera ng MacArthur. Pero hindi matatawaran. Wala pong diskusyon na pag-uusapan tayo kung umuwi ang ibon ng MacArthur. Napakahirap po ang MacArthur. 3 o 4 na dagat ang tatawiran. Ang distansya, hindi na natin pag-uusapan. But, the most difficult part of it, yung layo at yung weather condition nung ibinitaw yung ibon. Nung binitaw ang MacArthur Race, umulan po yan sa buong, hindi lang mula Bicol hanggang dyan po sa Leyte, umuulan. Sobrang hirap talaga. Kaya po, kung papansin niyo, halos walang nakapauwi. On that day, hindi nyo kaya papansinin, walang nakapauwi on that day. First day, walang nakapauwi. Second day, lahat umuwi ang ibon dahil sa sobrang lakas ng ulan. And just to let you know, from MacArthur to Angeles, Pampanga sa loob ni Doc Joseph, that is around 680 to 690 kilometers. Ganun po kalayo.
yung agwat o yung binahe ng ibon. Ulan, tawid dagat, at malupit na distansya. No? Yung pagdaan ng pag-ipay. Fresh from MacArthur. Ha? Nahuli ka ng one day. Pero ang galing mo, ha? Galing, ang galing. Miles. Galing mo. Ayan, so Doc Joseph, ako na po nagkwento dito sa aking vlog. Yung husay po ninyo at husay ng mga ibon ninyo sa mga karera. Mapa OLR man, mapa big club man o local club, saludo po kami sa inyo pong mga achievements. Hindi po ito pagkuha ng karangalan kay Doc Joseph, but this is just a disclosure o kumbaga gusto ko lang pong din sabihin sa inyo na I am part of the success of Doc Joseph dahil po lahat po halos as in lahat yung mga magulang po nung kanyang Alegre OLR, yung mga magulang po ng kanyang MacArthur, no? Yung kanyang MacArthur, even yung pong kanyang sa BBCM, lahat po ay nag-connect pa rin sa akin. Meron pa rin pong connection sa akin. Bakit po? Ang mga ibon na yon ay napaka papalad na nakauwi. Galing sa akin, kung hindi man yung buong magulang, yung dalawang magulang, at least one of the parent of the birds ay nanggaling po kay Kuya Ranz. Yun po yung mga in-scout natin na ibon, mga nahanap natin sa mga tropa na nag-out ng mga ibon, and later on it was acquired by Doc Joseph. Kaya nga po, Doc Joseph, thank you sa balato na ibinigay ninyo sa akin, not only yung regalo nyo sa akin na young bird na napakaganda. Salamat po sa balato ninyo. Maraming salamat, and more wins to come, more trophies to come, more OLR to conquer po, and the sky is the limit po para sa inyo. So yun, maraming salamat mga kabida. Good morning to all, and good luck sa mga susunod nyo pang karera. Bye bye.